O pasalamatan ng Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at nananatili. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Nalulugod kaming sambahin ang iyong pangalan sa umagang ito dahil sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Panalangin namin na ikaw ang manguna at maging sentro ng aming pagsamba sa aming bawat tahanan o kahit sa mga kapatid naming nasa ibayong dagat. Idinudulog po namin ang aming mga kamalian at mga pagkakasalang nagawa na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang katagumpayan ng gawaing ito, ang pagdaraos namin ng Easter Sunday. Sa tanging pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Diyos tinggin ang daing, iligtas mo ngayon, ilayo sa sala, linis
lubusin puso namin, Jesus na Panginoon, kami pagpalain. O Jesus, yung dinggin sa iyo'y mapiling. Amen. Aking pinupuri, ikaw o Yahweh, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Diyos na si Yahweh. Kung iyong mamasdan ay kawili-wili. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Para po sa unang pagbasa ay matatagpuan sa Aklat ng Gawa, Kabanata 10, talatang 34 hanggang 43. Ang sermon ni Pedro. Ang nagsalita si Pedro, ngayong ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid, kahit sa ang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita, sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa bautismo. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihang bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinapahirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y pinako nila sa krus, ngunit muli siyang nabuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Nagpakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipinahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Pangalawang pagbasa ay matatagpuan natin sa Aklat ng Unang Korinto, Kabanata 15, talata 1 hanggang 11. Mga kapatid, ngayong ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita, ipinangaral ko sa inyo iyan. Ang magandang balitang iyo, tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito na kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang pinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsasampalataya, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad na sinabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ng sinasabi sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro, at saka sa 12, pagkatapos at nagpakita siya sa mahigit na 10 kapatid na nagkatipon-tipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon.
subalit patay na rin ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad na isang batang ipinanganak nang wala sa panahon, sapagkat ako ay pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol, at hindi naman ako nawala ng kabuluhan sa kalooban niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi man ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos na sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang pinangaral namin at ito ay pinaniniwalaan ninyo. Ang ebanghelyo po ay matatagpuan sa Aklat ni Juan, Kabanata 20, talata 1 hanggang 18. Samahan niyo po ako. Ganito po ang sinasabi: Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nakasaad o nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. At umuwi ang mga alagad. Napakita si Jesus kay Maria Magdalena. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita siya ni Jesus. Nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin guro. Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon, at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Pinagpala po tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Salita mo'y ilaw sa aming landas at tanglaw sa aming daan. Salita mo'y ilaw sa aming landas at tanglaw sa aming daan.
Ang pagpapakita ni Jesus kay Maria Magdalena. Juan, Kabanatang 20 sa talatang 11 hanggang sa 18. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa sa gawing unahan at ang isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Pagkasabi nito,
ay napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ang kausap niya ang hardinero. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya nilagay at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin, guro. Sinabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama. Sa halip ay pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakit ako sa Ama at inyong Ama, at ang aking Diyos at ang inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon," at sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Pinagpala tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Mga magulang at mga kapatid, tingnan po natin ang atin pong mga buhay at mga sarili, kung paano tayo ay nagiging katulad ni Maria sa kanyang kalagayan. Una po ay mula sa kamatayan, liwanag ng bagong buhay. Ang pinaka-title po natin ay Liwanag sa likod ng kadiliman. Ang bagay po natin makita sa unang puntos ay mula sa kamatayan, liwanag ng bagong buhay. Lahat po tayo ay darating sa kamatayan at sabi ko nga lagi at narinig natin lagi na walang forever dito sa mundong ito. At maliban na lang sa ating Panginoon na siya po ay namatay, nabuhay, at mananatiling buhay. Kaya lamang siya namatay ay alang-alang sa ating mga kasalanan. Una po ay tingnan natin ang ating po mga buhay bilang mga mananampalataya. Mula sa kamatayan, liwanag ng bagong buhay. Pag po meron tayong kamatayang dinadaluhan o pinupuntahan, karamihan po ay malungkot, lalo na mga kamag-anak, bata man o matanda ang namatay. Ang kalungkutan ay nagdadala sa atin ng pagkangay kawalan ng sigla, ang kalungkutan na ating madarama. Pangalawa ay tingnan po natin na masakit ang ating pong mga loob dahil maaring dumarating ang pagkakataon na yung ating mga mahal sa buhay o yung ating mahal ay gustong-gusto nating kasama pero hindi naman po pwede sapagkat siya ay nakatakdang umalis na sa mundong ito. Maaring may sakit tayo sa ating mga puso o kaya may mga pasakit na atin pong mararamdaman. Ang pandemya na atin pong naranasan ay katulad din po yan ng pasakit, na maraming pasakit na darating o dumating sa ating pong mga buhay. Katulad po ng yung abang lingkod dahil sa ang Panginoon ay pinahintulutan niya na ang yung abang lingkod ay makaranas ng pagsubok na humantong sa pagkakaroon ng kangay hindi inaasahan. Kaya nagpa-antigen po tayo
at lumabas na ito ay positibo. Pero sa totoo lang po ay lagi naman itong naramdaman, halos 3 times na kung naramdaman bago ako mag-collapse nung last Sunday. Una, nung bagong dating si Mama Esther, nakaranas po ako ng pagkahilo. Yan, nung galing po siya sa abroad. Yun ang karanasan ko. Nung ako po ay umiihi lang, nawalan na po ako ng malay. Minaramdaman lang po ako na gumuhit sa aking pong tiyan. At ang pangalawa ay nung nagtatabas po ako ng sa area ng Anti-Opelia, nung ika nga'y naglilinis sa lugar na yon, dumating ang pagkakataon na ako'y nag-collapse din, pero nakayanan ko, namuti yung aking paligid, hindi naman po nangitim, kundi ito ay maputi yung aking nakikita, hindi maitim. At pangatlo nga po ay itong last Sunday, nung 28. Yan, yun po aking karanasan. At yun nga, marami ng interview ang nangyari. Parang artista pala pag nagkasakit ka ngayon at i-convert na ng parang kino-convert ka na ng positive na na ika nga'y COVID. Yan. Dahil meron po pala ako dinaramdam, kaya yun ang nangyari. At tingnan po natin sa ang pangatlo po, letter C po ay ang kamatayan ay pag-asa. Huwag po tayong kinakabahan o kaya bilang mga mananampalataya, dapat lagi tayong handa. Mabata ka man, nakaunawa ka na ng salita ng Panginoon at mananampalataya ka na. Bakit ka pa nenervyusin kung talagang ikaw ay nakahanda, Kaya lang, may mga plano ka pa, may plano pa yung mga magulang mo, kaya ikaw mismo, ayaw mo pa rin, na mangyari yon. Yun po, ang mula sa kamatayan ay liwanag ng bagong buhay. Ibig sabihin, talagang aminin natin na tayo po ay mamamatay. At sa kabila nun, kapag ikaw ay may pananampalataya, tiyak na ikaw ay may bagong buhay. Amen po ba? Ganun po ang buhay. O kaya, yung pag ninenervous ka, may sakit ka, pandemic pa, hindi nakakatulong po yun. Kundi sa pamagitan po ng ating pananampalataya ay patuloy po tayong makibaka sa ating pong buhay bilang mananampalataya. Pangalawa po, sobrang kalungkutan, hindi makakilala. Ayan. Yung pangalawa po ay isang bagay na nagkaranasan ni Maria at maaaring karanasan po ng iba sa atin o ng marami, na dahil sa kalungkutan, sobrang pagluha, ay siyempre lumalabo yung ating mga mata. Hindi po ba? Kaya sino man yung ating kausap ay halos hindi natin makilala. Ganun na naganap kay Maria nung si Jesus ay tinawag siya at hindi niya nakilala. Ngunit nung lumingon siya, talagang tinanaw niya si Jesus, saka pa lamang niya nakilala. Ibig sabihin, nakakapampalabo ng ating mga mata at ng ating mga isipan kapag tayo po ay sobrang lungkot, lumuluha. Ayan, pagluha ay isang bagay po isang bagay na dapat nating makita sa ating mga sarili, na huwag masyadong maging maramdamin sa pagluha ang ating mga sarili. Yan. Sobrang emotional, kaya hindi ka makakilala, luha para maging malabo, at sobrang kalungkutan, kawalan ng pag-asa kapag tayo po ay sobrang pagluha. Pangatlo po, pagtawag ni Jesus. Alam niyo po, nung lahat po tayo tinatawag ng Panginoon
sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang mga talent, binigyan tayo ng Panginoon ng mga bagay na ganito, ng talento, gamitin natin sa ating kapwa at sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya tayong lahat po ay tinatawag, humarap tayo sa tawag ng Panginoon at makikilala natin na ang Diyos, katulad ni Maria, Rabboni. Yan. Ibig sabihin, kilala natin talaga ang ating Panginoon. Pangalawa, sa pagtawag ni Jesus, may dapat pang gawin at ibalita ang buhay o ang nabuhay na si Jesus. Yung karanasan ng ating Panginoon at yung karanasan natin ay bilang kanyang iniligtas, ay tayo po ay sumunod at yung talento nga natin ay gamitin natin sa iba't ibang kaparaanan upang makasunod tayo sa ating Panginoon. At panghuli, sa atin pong pagtawag ng ating Panginoon, lahat ay sinasabi na ibig sabihin lahat ng ating mga kaibigan, lahat ng ating mga kakilala, ibalita natin na si Jesus ay nabuhay. At kailanman siya po ay hindi namatay, sapagkat namatay lamang siya sa panahon ng pagtubos sa ating mga kasalanan. Kaya purihin natin ang Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay at bumalik sa kanyang dating kalagayan bilang nasa trono ng kaharian niya. At alam niyo po, ang trono, ang pinakatrono niya ay walang iba kundi ang bawat puso ng bawat isa. Amen po ba? Kaya purihin natin ang Panginoon sa tatlong bagay na atin pong narinig ng mensahe ng buhay. Una, mula sa kamatayan, liwanag ng bagong buhay. Pangalawa, sa sobrang kalungkutan, hindi makakilala. Pangatlo, pagtawag ni Jesus. Kaya purihin natin ang Panginoon sa umagang ito ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen and amen. Panginoong Hesukristo, ilaw ng sanlibutan, nangusap ka sa amin ng mga salita ng buhay. Tawagin mo sa amin ang mga batis ng buhay na tubig at pakanin mo ang pinakamalalim naming gutom sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng pag-iisa o kalituhan, sa mga panahon na nararamdaman natin na tunay kaming nag-iisa. Ipaalala mo sa amin na kailanman hindi kami nag-iisa. Ikaw ay sumasa amin lagi.
pakinggan mo kami ngayon at manalangin kang kasama namin sa aming kahinaan. Sa magitan ng mga buktong hiningang malalim pa sa pag-unawa, itinataas namin sa iyo silang aming minamahal, silang mga kasama namin at sila na hindi namin kasama o nasa ibayong dagat, ang mga bilanggo at silang may pagkabihag sa katawan, sa isip o sa espiritu, sa mga may sakit at sa mga nagdurusa maging sa COVID-19, sa mga frontliners nangangalaga sa mga may sakit, sa mga doktor at nurse at sa pamilya at naghihintay at nagbabantay kasama nila, sa mga nagluluksa dahil sa kawalan ng mahal sa buhay, sa kawalan ng kalayaan, sa kawalan ng seguridad, sa kawalan ng kabuhayan o kawalan ng damdamin ng kaayusan at kontrol, sa aming pamahalaan at mga leader na patuloy naglilingkod at sa buong mamamayan, sa aming mga iglesia at mga manggagawang babae at lalaki at maging sa buong kapatiran. Diyos na mahabagin, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Puspusin mo kami ng iyong biyaya at kasihan mo kami upang maging mga instrumento ng habag at pag-asa, sapagkat nananalangin kami sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanlilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. At tanggapin natin ang biyaya mula sa ating Panginoon. Mula sa makapangyarihang Diyos, tanggapin ninyo ang kapayapaang nagdudulot ng kagalakan sa pamagitan ni Jesus na nabuhay sa mga patay upang lahat ng sa Kanya'y sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Hallelujah! 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 Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen.